Isang hapon sa isang tahimik at mamahaling subdivision sa Bulacan, isang dalagang nagngangalang Monica Maranya ang pauwi mula sa eskwela. Pero hindi niya inaasahan na sa pagdating niya sa kanilang bahay ay makikita niya ang pinakamasakit na pangyayari sa kanyang buhay. Tumambad sa kanya ang kanyang ama na nakahandusay sa likod bahay, naliligo sa sariling dugo at wala ng buhay. Ang biktima ay si Gary Maranya. Si Gary Maranya ay isang matagumpay na negosyante mula sa Bulacan. May-ari siya ng isang malaking babuyan o piggery at hog farm na nagsusupply ng mga biik at baboy sa iba't ibang bayan at lungsod sa Bulacan at mga karatig probinsya, pati na rin sa Metro Manila. Dahil sa tagumpay ng kanyang negosyo, nakapagpatayo siya ng magandang bahay at nakapagbigay ng komportableng buhay sa kanyang pamilya. Kaya naman ang nangyari ay ganito. Taong 2009, alas 4:54 ng hapon nang makatanggap ng tawag ang himpilan ng pulisya sa Bulacan. Isang dalagitang babae ang umiiyak habang humihingi ng tulong. Ayon sa kanya, nadatnan niyang nakahandusay sa likod bahay ng kanilang bahay ang kanyang ama na si Gary Maranya. Kakauwi lamang ng dalagita mula sa eskwela nang mangyari iyon. Nang iparada niya ang sasakyan sa garahe at pumasok sa kanilang bakuran, nakita niya ang kanyang ama na nakahiga sa sementadong bahagi ng patio sa tabi ng swimming pool. Marami itong saksak sa dibdib, leeg at mukha. Hindi na ito gumagalaw at napapalibutan na ng dugo. Ilang minuto lamang ang lumipas ay dumating ang mga pulis at mga paramedic sa lugar. Sinubukan pa nilang bigyan ng paunang lunas si Gary, ngunit malinaw na wala na itong buhay. Idineklara siyang patay sa mismong lugar ng insidente. Agad na isinara ng mga pulis ang paligid ng bahay upang hindi magalaw ang mga ebidensya. Isa-isang kinunan ng larawan ng bangkay, ang mga bakas ng dugo, at ang buong likod bahay kung saan natagpuan si Gary. Habang ini-inspeksyon ng mga investigador ang crime scene, napansin nilang walang senyales ng matinding pakikipaglaban. Wala ring bakas na may sapilitang pumasok sa bahay. Ang mga pinto at bintana ay maayos na nakasara at walang sira. Kasabay nito ay nagsimula ring maghanap ng mga posibleng saksi ang mga pulis sa loob ng subdivision. Doon nila nalaman na may CCTV camera ang isa sa mga kapitbahay. Nang suriin ang kuha ng CCTV, nakita ang dalawang lalaking nakasuot ng hoodie, nakasombrero, at mahabang pantalon na papalapit sa bahay ni Gary bandang alas 4:18 ng hapon. Hindi malinaw ang kanilang mga mukha dahil natatakpan ng kanilang kasuotan. Gayunpaman, malinaw na pareho silang diretsong nagtungo sa direksyon ng bahay ng biktima. Kasabay ng pagsuri sa mga CCTV camera sa loob ng subdivision, ay inusisa rin ng mga pulis ang mga gwardyang naka-duty sa pangunahing gate noong araw ng krimen. Ayon sa mga ito, wala silang maalalang kahina-hinalang sasakyang pumasok bago mangyari ang pagpatay. Sinuri rin ang logbook ng mga bisita, ngunit walang nakatalang pangalan na maaaring tumugma sa mga lalaking nakita sa CCTV. Dahil dito ay lalo pang nagtaka ang mga investigador. Paano nakapasok ang dalawang suspect sa loob ng isang subdivision na may guardhouse at mahigpit na seguridad? Mas lalo pang naging interesado ang mga pulis nang malaman nilang nawawala ang itim na Toyota Fortuner ni Gary. Karaniwan itong nakaparada sa harap ng bahay, ngunit wala na ito nang dumating ang mga unang rumesponde. Dahil dito, ang unang teorya ng mga investigador ay simpleng pagnanakaw o carjacking na nauwi sa pagpatay. Posibleng pinasok ng mga suspect ang bahay upang magnakaw. Nahuli sila ni Gary at pinatay nila ito bago tumakas gamit ang sasakyan. Pero ilang oras lamang matapos ang krimen ay natagpuan ang nawawalang Fortuner sa isang liblib na lugar na ilang kilometro ang layo mula sa subdivision. Walang tao sa loob ng sasakyan, ngunit may nakita ang mga pulis na maliliit na patak ng dugo sa loob nito. Dito ay nag-iba ang tingin ng mga investigador sa krimen. Kasi una, suot pa rin ni Gary ang mamahalin niyang relo nang matagpuan siya. Kung pagnanakaw ang motibo, bakit hindi ito kinuha? Pangalawa,
Nasa bulsa pa rin niya ang kanyang wallet na may lamang pera at mga credit card. Pangatlo, walang ibang mahalagang gamit sa bahay ang nawawala. Hindi ginalaw ang mga alahas, gadgets at iba pang mamahaling kagamitan. Pang-apat, walang bakas ng paghahalongkat sa loob ng bahay. Walang bukas na drawer, walang sirang cabinet, at walang senyales na may hinanap na mamahaling gamit ang mga suspect. At higit sa lahat, napansin ng mga investigador na parang eksaktong alam ng mga pumatay kung kailan mag-isang nasa bahay si Gary. Masyadong eksakto ang oras ng pagdating at pag-alis ng mga suspect. Doon nagsimulang mabuo sa isip ng mga pulis ang isang posibilidad. Paano kung hindi pagnanakaw ang tunay na motibo? Paano kung ang pagkuha sa sasakyan ay ginawa lamang upang magmukhang robbery ang nangyari? At paano kung may taong malapit mismo kay Gary ang nakakaalam ng kanyang galaw at schedule? 3 araw matapos ang pagpatay kay Gary Maranya ay nagtipon-tipon ang kanyang mga kamag-anak, kaibigan at mga kasosyo sa negosyo sa kanilang bahay sa Bulacan upang magbigay ng huling respeto sa namayapang negosyante. Marami ang dumalo sa lamay. Hindi lamang mga kamag-anak ang naroon kundi maging mga empleyado ng kanyang hog farm, mga supplier, at mga kaibigan na matagal nang nakakakilala kay Gary. Karamihan sa kanila ay hirap pa ring tanggapin ang nangyari. Para sa kanila, walang malinaw na dahilan kung bakit kailangang mapatay ang isang taong kilala bilang masipag at maayos makitungo sa kapwa. Sa gitna ng mga nakikiramay ay naroon ang asawa niyang si Nicole Maranya. Ayon sa mga dumalo, halos hindi ito makausap ng maayos dahil sa matinding pag-iyak. Paulit-ulit umano nitong sinasabi na hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Hindi na ako asawa. Hindi na ako asawa. Iyon umano ang paulit-ulit niyang sinasabi habang nakaupo sa tabi ng kabaong ng kanyang asawa. Sa unang tingin ay walang kakaiba sa ikinikilos ni Nicole. Katulad lamang siya ng isang asawang biglang nawalan ng kabiyak sa isang brutal na krimen o nabalo. Dinadamayan naman siya noon ng kanilang anak na si Monica na namumugto na rin ang mga mata sa kakayak mula pa noong makita niya ang kanyang ama na wala ng buhay. Ngunit habang abala ang lahat sa pakikiramay, may isang tao ang nakatawag ng pansin sa isa sa mga kaibigan ni Nicole. Isang lalaki na pamilyar sa ilang mga empleyado ng hog farm ni Gary. Hindi ito kamag-anak ng pamilya Maranya. Ngunit may ilang taong nakakilala rito dahil minsan na rin itong nagtrabaho para kay Gary noong nagsisimula pa lamang ito sa negosyo ng paghahayupan. Ang lalaking ito ay si Ian James Sardillo. Ayon sa ilang empleyado, dati itong naging tauhan ni Gary sa isa sa kanyang mga babuyan. Kalaunan ay umalis ito at nagtayo ng sarili niyang maliit na negosyo sa pag-aalaga ng baboy. Dahil doon, walang sino man ang agad nagduda sa kanyang presensya sa lamay. Sa katunayan, para sa iba ay normal lamang na makiramay siya dahil matagal na rin niyang nakilala si Gary. Tahimik lamang itong nakikihalubilo sa mga tao habang nakikiramay sa pamilya ng biktima. Ngunit dahil sa kakaibang presensya nito, napansin siya ng isa sa mga malalapit na kaibigan ni Nicole. Habang pinagmamasdan niya ang lalaki, ay may isa pang detalye ang kanyang napansin. May benda ito sa isa sa mga daliri ng kanyang kamay. Sa pagkakataong iyon ay wala pa siyang anumang ebidensya o dahilan upang pagbintangan ang lalaki. Ngunit may kakaiba talaga siyang kutob. Kaya lihim niya itong kinuhanan ng larawan gamit ang kanyang cellphone. At nang malaman niya sa ilang tao na dati raw may chismis tungkol sa lalaking iyon at kay Nicole, na para bang nagkaroon daw ng relasyon noon si Nicole at ang lalaking ito, si James Sardillo, lalo siyang naging interesado. Kaya matapos ang lamay ay ipinakita niya ang larawan sa mga investigador na humahawak sa kaso. Sa una ay hindi gaanong binigyang pansin ng mga pulis ang litrato. Ngunit dahil wala pa silang matibay na lead sa kaso, nagpasya silang alamin pa ang tungkol sa lalaking nasa larawan. Habang sinusuri ng mga investigador ang background ni James, natuklasan nilang may dati na pala itong naging mga kaso sa batas. Kabilang dito ang illegal possession of firearm noong kabataan niya.
Naaresto siya noon, ngunit nakalaya rin kalaunan. May record din siya ng frustrated physical injuries o serious physical injuries matapos masangkot sa isang rambulan na nag-ugat sa away sa sabungan. Bukod pa rito, nasangkot din umano siya noon sa isang illegal gambling operation. Bagamat matagal nang nangyari ang mga insidenteng iyon, naging dahilan ito upang magkaroon ng record ang kanyang impormasyon sa mga awtoridad. Dahil dito ay nagpasya ang mga pulis na mas lalong tutukan si James. Kasabay nito ay lumabas rin ang resulta ng pagsusuri sa mga patak ng dugo na natagpuan sa loob ng Toyota Fortuner ni Gary. Nang maikumpara ng mga awtoridad ang DNA profile ng dugo sa mga record na kanilang nakalap sa investigasyon, dito nila nalaman na ang ibang patak ng dugo sa loob ng Fortuner ay hindi kay Gary kundi sa ibang tao. Pero ang tanong ay sino? Sa patuloy na pagtutok nila kay James Sardillo, dito nila nalaman na may mga nagsasabing may relasyon daw sila ni Nicole Maranya. May mga nakapagsabi na matagal na raw iyon noong nagtatrabaho pa si James sa pamilya Maranya. Ngunit may nagsasabi naman na hindi raw tumigil ang dalawa sa kanilang relasyon hanggang sa kasalukuyan. Ayon pa sa ilang tsismis, iyon din daw ang dahilan kung bakit natanggal sa trabaho noon si James dahil kalaguyo umano niya ang asawa ni Gary. May mga nagsasabi pa nga na nahuli raw noon ang dalawa na nagtatalik sa isa sa mga babuyan ng pamilya Maranya. Babuyan na nga, binababoy pa umano ni Nicole at James. Dito naging mas seryoso ang mga investigador kay James dahil sa mga impormasyong kanilang nalaman. Kahit chismis lamang ang ilan sa mga iyon, maaari pa rin nila itong ikonsidera bilang posibleng motibo o direksyon ng investigasyon. Dahil kung wala namang kinalaman si James sa krimen, wala naman siyang dapat ikabahala. Ipinatawag ng mga investigador si James para sa questioning. Habang iniimbestigahan siya, napansin din nila ang sugat sa kanyang daliri. Dahil sa mga impormasyong kanilang nakalap at sa mga ebidensyang natagpuan sa loob ng Fortuner, humingi ang mga awtoridad ng DNA sample mula kay James upang maikumpara ito sa dugong naiwan sa sasakyan. Nang lumabas ang resulta ng pagsusuri, nagulat maging ang mga investigador. Ang DNA profile ng dugong natagpuan sa loob ng Toyota Fortuner ni Gary ay tumugma kay James Sardillo. Sa puntong iyon, hindi pa alam ng mga pulis kung ano ang eksaktong koneksyon ni James sa pagkamatay ni Gary. Ngunit malinaw na siya na ang pangunahing suspect. Pero hindi muna siya inaresto ng mga pulis dahil may gusto pa silang palabasin at ayaw nilang mabulabog ang kanilang investigasyon. Alam kasi nilang posibleng may iba pang kasangkot sa krimen. Sa pagmamanman nila kay James, mas lalo pang naging kahina-hinala ang kanyang pagdalo sa burol matapos lumabas ang DNA evidence. At dito na rin nila nakumpirma na may relasyon pa rin ito kay Mrs. Maranya hanggang sa mga gabi ng burol ni Gary. Hindi ba't napakahusay nilang magpanggap? At sino nga ba si Ian James Sardillo? Ayon sa buong profile nito na nakalap ng mga pulis, si Ian ay nasa 38 anyos. Dati siyang naging tauhan ni Gary Maranya sa isa sa mga babuyan nito sa Bulacan. Sa loob ng ilang taon ay naging bahagi siya ng lumalaking negosyo ni Gary at natutunan niya ang maraming bagay tungkol sa pag-aalaga at pagpapalaki ng baboy. Kalaunan ay nagpasya siyang humiwalay at magtayo ng sarili niyang maliit na hog farm. Bagamat nakapagpatakbo siya ng sarili niyang negosyo, hindi nito naabot ang tagumpay at lawak ng operasyon ni Gary. Doon din niya nakilala si Mrs. Nicole Maranya. Si Nicole ay nasa 40 taong gulang noon. Mahigit 20 taon na silang nagsasama ni Gary at mayroon silang mga anak. Ngunit ang isa ay may asawa na at wala na sa kanilang poder. Ang naiwan na lamang sa kanila ay si Monica. Sa paningin ng karamihan ay isa silang matagumpay at masayang pamilya. Dahil sa lumalaking negosyo ni Gary sa industriya ng hog farming, hindi na kinailangan ni Nicole na magtrabaho. Nakatutok siya sa kanilang bahay at pamilya, pero madalas din siyang pumunta sa kanilang mga babuyan. At doon niya nakilala si James na isa lamang nilang tauhan noon. Habang tumatagal ay naging mas malapit sila sa isa't isa.
hanggang sa nagkaroon na nga sila ng lihim na relasyon. Naging kabit ni Madam Nicole Maranya ang isa nilang tauhan. Marahil ay dahil mas bata ito at mas maganda ang pangangatawan. Kaya nagustuhan niya. Sa panahong iyon ay walang kaalam-alam si Gary sa nangyayari. Patuloy siyang abala sa pagpapalago ng kanyang negosyo. Madalas siyang bumiyahe upang tingnan ang operasyon ng kanilang mga babuyan at makipagkita sa mga supplier at mga kliyente. Habang abala si Gary sa negosyo, mas lalo namang nabaling ang pagmamahal ni Nicole kay James, naging parang sila na ang mag-asawa. Ngunit kalaunan ay may ilan sa kanila ang nagtanong kay Nicole tungkol sa pagtataksil nito o pakikiapid. Mariin niya itong itinanggi. Sinabi niyang magkaibigan lamang sila ni Ian James at walang ibang namamagitan sa kanila. Pero hindi lahat ay naniniwala sa sinasabi ni Nicole. May mga taong alam na sila ay tunay na may relasyon. Alam nilang malandi kasi itong si Nicole mula pagkadalaga. May ilan na rin noon ang nagbabala kay Gary at ipinaalam sa kanya na posible nang tinataihan siya sa ulo ng asawa niya kasama ang isa niyang tauhan sa babuyan nila. At habang nangyayari ang babuyan ni Nicole at James sa babuyan ni Gary, ay lalo namang nahuhumaling si Ian James kay Nicole. Kasi nga, nakikitikim lang sa babuyan nitong si James. Ayon sa mga natuklasan ng mga investigador, halos araw-araw na silang nag-uusap. Dumating sa punto na mas marami pang oras ang inilaan ni Nicole sa pakikipag-usap kay Ian kaysa sa sarili niyang pamilya. At doon na pala hindi nakontento ang dalawa sa nakaunatok-snakan ng mga ito sa babuyan. Kasi habang buhay, si Gary Maranya ay hindi sila magiging malaya. Isa pa, kung mawawala si Gary ay si Nicole din naman ang unang makikinabang sa kayamanang naipundar nito. Tapos sila na ang magbababuyan ni James sa babuyan nila. Pero ibang klaseng babuyan kasi sila mismo ang nambababoy sa kanilang mga katawan. Naparami ata ang babuyan doon, mga kaibigan. Sige, sa kwento tayo. At doon pala nabuo at nagawa ang tunay na motibo sa krimen. Bukod sa kanilang relasyon ay may isa pang bagay na nakatawag ng pansin ng mga pulis. Ang pera. Sa mga dokumentong kanilang sinuri, nalaman nilang may malaking halaga ng mga ari-arian at insurance si Gary. Bilang legal na asawa, si Nicole ang isa sa mga pangunahing makikinabang sakaling may mangyari rito. Habang pinagsasama-sama ng mga investigador ang lahat ng impormasyon, unti-unting nabuo ang isang larawan na malayong malayo sa una nilang teorya na robbery. Pero kasado na noon si James sa mga pulis. Dadamputin na lamang siya dahil nga sa DNA. Pero sa puntong iyon ay wala pa ring direktang ebidensya ang mga pulis na magpapatunay na may kinalaman si Nicole Maranya sa nangyari. Kaya ipinagpatuloy nila ang kanilang investigasyon. Ayon sa mga natuklasan ng mga investigador, nakahanap si Ian ng isang taong maaari niyang maging kasabwat. Ang lalaking ito ay matagal na niyang kakilala at kilala ito sa pangalang alias Pono. Hindi ito taga Bulacan, pero iyon ang unang nahanap at kinuha ng mga pulis dahil parang iyon ang susi. Sabi niya, nang pumiyok ang lalaking ito, noong umpisa ay hindi pa nito alam ang buong detalye ng plano. Ang pagkakaalam lamang nito ay may gagawin silang trabaho na may kinalaman sa isang mayamang negosyante. Pero nang tumatagal, ay unti-unti na rin nitong nalalaman ang tunay na pakay ng plano at iyon ay ang iligpit o patayin si Gary Maranya. Kasabay nito ay nagsimula na ring pag-aralan ni Ian at Nicole ang araw-araw na galaw ni Gary. Dahil asawa ni Gary si Nicole, alam nito halos lahat ng schedule ng kanyang mister. Alam niya kung anong oras ito umaalis. Alam niya kung anong oras ito umuuwi. Alam niya kung kailan ito pumupunta sa mga babuyan. Alam niya kung kailan ito may meeting sa mga supplier ng feeds at sa mga buyer nito ng baboy. At higit sa lahat, alam niya kung kailan ito naiiwang mag-isa sa bahay. Gumamit ng iba't ibang numero ng SIM ang mga ito para mailihim ang kanilang mga planong pagpatay. At kahit kabisado na nina Nicole at James ang bahay ay ni-review pa nila kung ano ang nararapat na gawin dito.
Habang nangyayari ito, ay walang kaalam-alam si Gary na pinag-aaralan na pala ang sarili niyang bahay. Maging ang galaw ni Gary ay kanilang sinusubaybayan. Gusto nilang malaman ang pinakaangkop na araw para isagawa ang planong pamamaslang. At sa kalaunan ay nagsimula na rin silang maghanda ng alibay. Kasali na doon ang pag-iyak ni Nicole sa lamay at ang pakikiramay ni James kunwari kay Gary. At ito ang malupit, ayon kay alias Pono, na kasama sa pagpatay, may isang pagkakataon na muntik nang maisagawa ang krimen bago pa man ang araw ng pagpatay. Pero hindi natuloy dahil wala sa lokasyon si Gary. Dahil dito ay nakaligtas si Gary nang hindi niya nalalaman. Ngunit hindi sumuko si Ian. Kaya pagdating ng Enero, ito na ang kabuuan ng pangyayari sa pagpatay. Noong hapon ng ika-23 ng Enero, taong 2000, umalis si Nicole sa kanilang bahay sa Bulacan. Ayon sa kanyang sinabi, may bibilhin lamang siya at may ilang personal na aasikasuhin. Wala itong kakaiba sa paningin ni Gary dahil normal na bahagi iyon ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit ayon sa naging resulta ng investigasyon, alam ni Nicole na mag-isang maiiwan sa bahay ang kanyang asawa. Iyon ang pagkakataong hinihintay ni Ian. Makalipas ang ilang sandali ay kumilos na sina Ian at ang kanyang kasabwat. Nakuhanan pa sila ng CCTV ng isang bahay sa loob ng subdivision habang papalapit sa tahanan ng mga Maranya. Pagdating nila sa bahay, ay dumiretso sila sa likurang bahagi ng bakuran kung saan madalas magpahinga si Gary o magmuni-muni. Ilang sandali lamang ang lumipas ay sinalakay siya ng mga suspek. Paulit-ulit siyang sinaksak hanggang sa mawalan ng buhay. Dahil sa bilis ng pangyayari, ay hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makatakas o makahingi ng tulong. Matapos ang pagpatay ay kinuha ng mga suspek ang Toyota Fortuner ni Gary upang magmukhang simpleng robbery o carjacking lamang ang nangyari. Ngunit sa pagmamadali nilang tumakas ay nag-iwan sila ng isang napakahalagang ebidensya, dugo. Dahil sa bilis at lakas ng pag-atake ni James, ay maging siya ay nagkaroon ng sugat sa kanyang kamay. Hindi malinaw kung paano ito nangyari dahil saka na lamang iyon napansin ni alias Puno at James nang patakas na sila gamit ang sasakyan. Matapos iwan ang sasakyan sa isang liblib na lugar ay mabilis silang naghiwalay ng landas ni alias Puno. Kaya ito na iyong dugtong ng ating intro mga kaibigan. Di nagtagal ay dumating ang anak ni Gary mula sa eskwela at natagpuan na nga niya ang kanyang ama na pinatay sa likod bahay ng kanilang tahanan. Samantala, sa halip na tuluyang lumayo ang dalawa pagkatapos ng krimen, ipinagpatuloy ni Nicole at Ian ang kanilang relasyon. At habang ginagawa nila iyon, ay tahimik silang minamanmanan ng mga pulis o investigador. Sa loob ng maraming buwan ay kinolekta ng mga investigador ang lahat ng posibleng ebidensya laban sa kanila. Gaya ng ginawa nila kay Gary ay pinag-aralan din sila ng mga pulis. Sinuri nila ang kanilang komunikasyon. Tinukoy nila ang mga taong maaaring magsalita tungkol sa kanilang relasyon. Kaya doon nila napulot si alias Puno at nabuo na nga ang kaso laban sa dalawang hayop pa sa baboy. Isinagawa ang operasyon para arestuhin sina Nicole at Ian. Kapwa sila dinala sa kustodiya at sinampahan ng mga kasong may kaugnayan sa pagpatay kay Gary Maranya dahil sa pagkanta ni alias Puno. Isinalaysay nito kung paano pinagplanuhan ng krimen, kung paano pinag-aralan ng bahay, kung paano sinubaybayan ng galaw ni Gary, at kung paano isinagawa ang pagpatay na siyang ang ating napakinggan kanina. Sa paglilitis ay isa-isang iniharap ng prosekusyon ang kanilang mga ebidensya. Nariyan ang CCTV, nariyan ang DNA evidence, nariyan ang mga record ng komunikasyon, nariyan ang mga testigo, at nariyan din ang salaysay ng mismong kasabwat. Sinubukan ng depensa na itanggi ang pagkakasangkot ni Nicole, ngunit wala nang pinaniwalaan ang hukuman kundi na isa itong planadong pagpatay. Sa huli ay napatunayang nagkasabwat sina Nicole Maranya at Ian James Sardillo sa planadong pagpatay kay Gary Maranya. Dahil sa bigat ng mga ebidensyang iniharap ng prosekusyon,
Pareho silang nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong at wala ng pagkakataong makalaya. Samantala, ang kasabwat ni Ian na si alias Puno na tumestigo at tumulong sa mga awtoridad na mabuo ang kaso ay nakatanggap ng mas maikling sentensya kapalit ng kanyang kooperasyon. Sa isang iglap ay hindi nakulungan ng baboy o piggery ang kanilang hinahawakan kundi kulungan na ng tao. Dahil sila ang tunay na naging hayop sa ginawa nila kay Gary Maranya. Si Monica at ang isa pa nilang anak ay kinalimutan na mayroon silang ina nang malaman nila ang katotohanan sa krimen. At isinumpa nila na kahit sa huling hininga ng kanilang ina ay hindi nila ito dadalawin sa kulungan.